I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Hello. Shout out sa mga Pilipinos, OFW, Marcos Luis and supporters. Hi everyone. Ayan guys, meron tayong upload videos. Ito po mga kababayan, ang bagong survey ng Tangery, no? Dito sa mga senatorial na tatakbo sa 2025 election. Aba, bago natin titingnan yung mga senatorial candidate list, no? Basahin po natin. Ito po guys ay sinabi po ng Global Mirror. Loktolfo Brothers Bongo Top Tangery Senatorial Survey. Aba, may nakapasok na insekto guys tuloy. Tangery recently shared the result of its survey conducted nationwide from November 6 to 9, 2024. The survey which aimed to gauge public sentiment in bold 2,400 qualified respondents aged 18 and above. The survey reports a margin of error of plus 1 point the margin of error of plus 1.96% at a 95% confidence level. Tuloy. Ang sinabi nito mga kababayan, according to the result, ayan, Representative Erwin and Bentolfo emerged as the top choice among the respondent, with the senior Senator Bongo and former Senator Tito Soto, Manny Pacquiao and Ping Lacson following closely. Ayan guys may nakapasok. Gawa natin ng paraan para matanggal yung isa. Kami na po ang bahala sa kalye survey namin. Ikampanya namin yan na wag nang iboto. But anyway, ito yung highlights guys Makikita nyo dito yung ang numero kung saan nakapwesto ang mga bawat kandidato sa pagka-senador 2025. Nako, grabe ang labanan dito mga beswa magiging aware kayo sa pagpili ng tamang kandidato mga kababayan. Sikapin natin yung talagang guys, yung talagang suportado niya ang Pangulong Marcos Jr. Ayan. Alam nyo, ang totoong survey mga kababayan sa kalye survey, kasi mano-mano yun mano-mano talaga, natatanungin mo. So makikita nyo, walang cut sa mga video namin. But anyway, titingnan natin highlights sino kaya ang mapalad sa bagong survey ng Tangery. Eto na. Agay! Ayan top 20 top senatorial candidates 2025. Naku, top 20. Aba. Nangunguna pa din guys ang dating sekretary ng DSWD, si Congressman Erwin Tulfo. Pumapangalawa yung brother niya. Aba, talagang malakas itong mga Tulfo Aba, pumapangatlo ito si si Bongo na nagtatago sa Malasakit Center, pero yung issue niya hindi niya hinarap. Well, anyway, sa kalye survey kami nang bahala dyan. Ikampanya nga namin yan na wag iboto. Diba? Number 4 ay kita talaga ito si Soto guys, no? Ano bang nagawa ni Tito Soto guys? Hindi ko alam. I-search nyo na lang. Siyempre, ang panglima, si Manny Pacquiao. Ay, Manny Pacquiao pala. Ang aking kababayan. Agoy! Nako! Talagang nasa numero 5 mga beswa. At sino pa ang susunod kaya? Tingnan natin. Ibaba natin. Abo, Senator Lacson mga bes Number 6, 5 to 7. Agoy, nako. Senator Lacson mga bes. Ayan Aba, alam niyo si Senator Lacson? Mga nasa 74 plus na ito guys I think 70, I don't know. Parang almost 80 years old na ito. Lacson Panpilo, agay, number 6 lumalaro siya sa 5, 6, 7, agay. Maaring magbaliktad sila ni Manny Pacquiao, di ba? Number 7, si Pia Cayetano. Ano bang nagawa ni Pia Cayetano mga kababayan? May alam ba kayo? Ito ba yung si 10K? Ay hindi, yung lalaki pala, no? So dahil dito, ayokong manira guys ng senador, pero tingnan nyo na lang kung ano ang nagawa nila.
O si number 8, ito si Binay, kapatid ni yung Senator Binay, mga besa. Research nyo na lang kung anong background nito. And of course, ang number 9 na talagang sigurado tayo na suportado 100% ang ating mahal na Pangulo, walang iba kundi si Secretary Abalos. Nako, number 1 sa listahan ko yan, mga kababayan. Kampanya ko talaga yan, oy. Ito si number 10, Lito Lapid. Ano bang nagawa ni Lito Lapid, guys? May alam ba kayo? Ay, hindi, wala akong alam. Parang wala no? Pwede nyo ring tanggalin, palitan nyo ng iba. Yung talagang maaasahan, no? Tanggalin nyo ito si, nasa sa inyo yan, mga Marcos Loyalists. Kayo nang bahala. At siyempre, ang number 9, ito si, number 10, si Bong Revilla. Ano ba nagawa ni Bong Revilla? Hindi ko alam, mga kababayan, mag-research na lang kayo, oy. Ito si, alam nyo guys, no? Ito si Senator Tolentino. Hindi ko nga alam kung bakit ito ay tumalon sa alyansa ni Pangulong Marcos Jr. No, siguro sabi niya, di ba DDS yan? Siguro sabi niya wala akong future sa sa Maisog Rally. Kaya lilipat na lang ako. Alam niyo, minsan masasabi natin ng mga ibang politiko, pag alam nila malakas ang isang kandidato, over the bakod na sila, mga kababayan, jumping, parang mga ganun lang, di ba? Kaya na pong bahala. Pero alam nyo, I really, guys, no? Na-impress din ako sa galing nitong mamuno din, no? Bilang isang senador, no? Magaling nga ito. Pagdating sa pagtatanong, magaling din ito, Well, kung ano ba ang nagawa ni Senator Tolentino, kayo na pong bahala. Kung iboto nyo, nasa sa inyo yan. Pero, mga kababayan, ito lang aking masasabi. If ever na hindi natin iboto itong alyansa, mga kababayan, pag hindi natin iboto yung iba, for sure papasok sa Magic 12 yung mga opposition. Sigurado yan. Kailangan ang alyansa, either you like it or not, mga kababayan, pwede natin silang iboto lahat kasi kahit yung iba hindi naman kagalingan. Kasi, kung hindi natin ibuto yung bracket ng alyansa, papasok talaga ang kalaban ng gobyerno. Yung mga oposisyon, tulad ni, sino ba ito? Si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, ay sus, Maria Josep Santa Clara Marimar, patawarin nyo ako. Tapos, the rest, baka mamaya papasok yan si Bato. Ito si Bongo, soon as possible, matatanggal yan, maniwala kayo. Ito, pang top 10 at 12 ito. Top 10 ito, guys, 1, 2, 3. Hindi, top 12 ito. Ayan, nakita nyo naman siguro. Nangunguna ang tulpo. 2 tulpo, 1 and 2. Malakas ito, mga kababayan. So, titingnan natin. Anong magagawa ng tong mga to pag nasa Senado. Alam mo naman, pag nangangampanya, very yan, maraming mga precious words na mga babanggitin para makuha ang simpatya ng Pilipino. Pero pagdating sa pag natapos ang halalan at nanalo, goodbye. Wala naman sila nagagawa. Bakit? Magkano ba sahod ng senador? Doon sila talaga. Yun lang naman ang habol nila. Yung iba, I'm not saying in general, but only few na siguro ganun. Ayan ay kaisipan ko lamang sapagkat mayroon ba rin ako nakikita na mga ibang senador wala naman sila nagagawa, mga kababayan, nandiyan lang sila nagpapalaki ng tiyan, di ba? So, kayo na po ang bahalang humusga, mga kababayan, sa aking mga kako Marcos Loyalists. Tulad ng sinabi ko, pag hindi natin straight vote ang alyansa ni Pangulong Marcos Jr., malamang papasok, mga kababayan, ang mga oposisyon, ang kalaban ng gobyerno. Kayo na pong bahala, mga bes. At ito pa, ang top 20 na sinasabi. Tingnan natin yung iba, mga kababayan. Oops! Agay. Ayan number 13. Ito si guys, Number 13, ito si De La Rosa. Ay, wag nang papasok yan. Wag nang iboto mga yan. Ayan ito si Marcolita. Ito bumabanat ito sa gobyerno. Sayang. Hanga pa naman din ako dito. Iniidulo ko pa ito, guys, kasi magaling itong congressman
Pero Duterte rin talaga ito si Congressman Marcolita, sorry na lang. Sayang. Oh, pang ilan? Oh, 17, 16, 17, 18 si Aquino, Bam Aquino. Ako. Well, ako hindi ko talaga ibubuto 'yan, oy. At ito pa, mga kababayan, ang ating konsumisyon, ay may konsumisyon. Ayan, laglag. Nasa numero 19. Agoy. Sabi ko sa inyo malakas ang Marcos loyalist. Ang Marcos loyalist, since 1965 pa ang mga yan. Kaya pag kinontra nyo mga yan, laglag kayo. Ayan, no? Pero in fairness guys, yung mga dilaw, marami rin sila. Pero hindi kasing dami po ng Marcos loyalist. Marami talaga Marcos loyalist. Milyon-milyon man yan. Ito pa. Ayan, number 20. Sino ba ito? Hindi. 16, 17, 18, 19, 20. Ito si guys, si Kiko. Kiko man. Kayo na pong bahala dyan. Siyempre, ibubuto ng pink yan. Ang mga dilaw. Ito pa. Number 21. Aba, nalaglag si si Dr. Willie Ong. Ay nako, sana gumaling si Doktor, no, sa kanyang sakit. Number 22 si Willie Rebillame. Isus nako, magwawawin ka na lang Willie. Huwag ka nang tatakbo sa pagkasenador. Wala kang makuha, sakit sa ulo lang 'yan. Dapat focus ka na lang sa paano magtulong sa tao. Magwawawin ka na lang. Ito number 23, ito si Villar. Nako. Ito naman number 23, si Hunasan. Guys, naalala ito si Hunasan nung time ni dating Pangulong Marcos Sr. Isa sa mga nag-aklas ito, 'di ba? RAM ito no? Kinalaban ng Marcos administration. Yan, number 24 siya, no? Correct me if I'm wrong, guys, sa mga senior dyan, sa mga may nakakaalam. But anyway, number 24, yan, si Hunasan. Ay, paktay tayo nito, guys. yung number 26. Ayan ba, qualified sa Senado. Ito si Philip Salvador. Parang ang tingin ko dito, guys, gaya-gaya putumayak ito kay Robin Hood, Tingnan nyo naman, guys. Ano ba ang nagawa ni Robin Hood sa ngayon, sa loob ng 2 taon? Mayroon ba siyang nagawa sa bayan? Kayo na pong balang humusga, mga kababayan. Kaya sa mga eleksyon ng mga darating, ay wag tayong bubuto ng mga pulpul. Kailangan iboto natin yung kasing galing ni Congressman Loistro. Di ba? Yun, dapat. Sana sa susunod na mga panahon, tatakbo ng senador itong mga quadcom. Sigurado panalo mga yan. Number 26. For sure, ito si no? Ito si Chavik Singson. Ayan, no? Ayan, no? Pang ilan? 23 pala. Pang 23 ito si Singson. Ayan. Agay. Nako. Mr. Chavit, magpa-ano ka na lang. Palaguin mo na lang negosyo mo. Di ba? Tumulong ka na lang sa kapwa natin, sir. Ito, sino ito? Hindi ko natin bagong mukha ito, guys, Number 24 ba ito? Number 24. Number 22 si Philip. 20 si Hunasan. Number 24, guys. Sino si Mata? Nako, Matang Lawin. Agay, Richard T, guys. Ayan, number 24. And of course, ito si I think makabayan ito, di ba? Si number 24 ba? Pang ilan na ba yan? Gulo, na ulit. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ba? Tama ba yan? So anyway, ito si Casinyo. Nako, mga bes. Ano ba siya, akla? 'Di ba may video ito naka-lipstick, guys? 'Di ba? Napanood niyo ba 'yon? Well, anyway, yan po sila, si Casinyo. At sino pa ito? Ito si Wilbert Lee. Congressman ito, no? Pang last but not the least, si Bundok. Kilala niyo naman si Bundok ito, guys, 'di ba? Si James. Si Jimmy Bundok. Kilala niyo naman 'yan, artista 'yan, singer 'yan, 'di ba? Ay nako, Jimmy, kung ako sa iyo. Magkanta-kanta ka na lang sa YouTube at saka TikTok. Doon kumita ka pa. Well, anyway, guys.
Mag-TikTok ka na lang dong. Itong mga, ano guys, itong mga ito, yung mga nalagla guys, sus, mag-TikTok. Mag-TikTok na lang kayo, huwag na kayong tatakbo sa pagkasenador. Itong huling binasa ko. Ayan na si Bato. Dapat mag-TikTok ka na lang, Bato. Habang nag-iihaw ng malalaking tunay. Ito si Congressman Marcolita Isos, ha? Focus ka na lang sa mga dutae. Ay, ewan ko. Natatawa talaga ako. Ay, si Doc Twiliong, anak ko, alam niyo, Doc, magpahinga na lang po kayo, oy. Huwag na kayong magtatakbo ng pagkasenador, ma-stress lang kayo dyan. Lalong lalong nalala yung sakit nyo. Kawawa ito si Dr. Willie Ong. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching, and that's it for today. This video. Ito guys, ang pinaka-latest updates ko sa inyo. Ito po ay bagong survey po ng Tanjeri. Thank you for watching. I-watch nyo na lang guys ang kalye survey namin. Pag ito ay umpisa na ng kampanya, sabayan namin po ang mga to. Kaya see you soon. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babush. God bless Philippines. Ano guys, ang kapalagayan nyo? Yung iba hindi mapalagay. Bye bye. Babush.